Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Biyernes ay matatagpuan sa Mateo Kapitulo 22, talatang 37 hanggang 38. Ito ang sinasabi. Sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, salamat sa walang hanggang pag-ibig na inialay ninyo sa amin. Salamat Panginoon sa magandang umaga na iyong ibinigay mo sa iyong mga anak. Salamat Panginoon sa isang gabing nagdaan na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Salamat sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay sa amin ng buhay, ng lakas, ng karunungan. Salamat Panginoon sa mga pagpapalang ibuhos mo sa amin sa araw na ito, upang kami o Diyos ay patuloy na makasunod sa iyong kalooban, sa iyong mga utos, dahil hindi mo kami iniwanan ni pinabayaan man. Sa umagang ito, Diyos, aming itinataas sa inyo ang aming mga kapatid sa pananampalataya o maging ang aming mga kapitbahay o kaibigan na may karamdaman. Abutin mo po sila, O Diyos, at ito'y iyong pagalingin upang sila, O Diyos, ay makapaglingkod sa inyo at sa kanilang pamilya, Panginoon. Pagalingin mo po ang bawat isa. Hindi ko man sila kilala, nasa hospital man sila o sa tahanan, nagpapagaling, Panginoon, ikaw ang siyang manggagamot na hindi pinipili kung sino ang gagamutin. Abutin mo po, Panginoon, ang bawat isa. Yun po ang mga kahilingan namin, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid, mga kaibigan na naghahanap buhay sa lansangan. Ang aming mga drivers, mga nagdadrive ng taxi, mga jeep, bus, at iba pa, Panginoon, na pang-transportation. Sila ingatan mo, proteksyonan mo, Panginoon, sa mga masasama. Amin din itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na mangingisda, na sila ingatan mo sa laot ng karagatan. Tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin o bagyo ay kanilang nararanasan. Amin ding inilalapit sa inyo ang mga kapatid naming mga magsasaka, mga nagtatanim ng palay, gulay at iba pa, na sila ingatan mo, Panginoon, sa kanilang pagsaka. Ilayo mo sila sa mga pagsubok, Panginoon, sa mapagsamantalang mga negosyante. Dahil ang kanilang pagsaka, Panginoon, ay binabarat at patuloy silang nagsaka dahil sila po ang aming backbone ng aming country, ng aming bansa, upang magkaroon ng masaganang pagkain na kailangan ng mga Pilipino, Panginoon. Sa dami ding inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng trabaho, Panginoon, sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo. Upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay na maipagtustos sa kanilang sambahayan, sa kanilang pamilya. Salamat Panginoon
sa mga katugunan, sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Marami ang nagtataka sa katotohanan na ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa kanyang mga nilikha. Nais niyang abutin ang bawat isa upang maranasan ang kanyang pag-ibig, upang mapagtibay ang relasyong ito ng nais ng Diyos na ibigin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong isipan. Ito ang natatanging paraan upang maging matibay ang ating relasyon sa Diyos at matupad ang pinakamahalagang utos ni Jesus. Ayon sa Salmo 145, verse 13, ang iyong paghahari ay magpakailanman, Panginoon. Kayo'y tapat sa inyong mga pangako at mapagmahal sa inyong mga nilikha. Mga kaibigan, mga kapatid ko sa pananampalataya kay Kristo, ganon inilarawan ng salmista na ang Diyos ay mapagmahal. Mapagmahal sa kanyang mga anak. At tapat siya sa kanyang mga pangako na hindi niya tayo iwanan ni pabayaan man. Pero ang tao, mga kapatid, ang tao kapag nangako, minsan napapako. Hindi tinutupad ang kanyang mga pangako. Hindi sila matapat. Pero ang ating Diyos na buhay, siya'y nangako at tapat sa kanyang pangako na hindi niya tayo iwanan ni pabayaan man. Sa Salmo 105, ito ang sinasabi, dahil mabuti ang Panginoon, ang pag-ibig niya ay walang hanggan at ang kanyang katapatan ay magpakailanman. Mga kaibigan, kung saan ka man sa punto ng kasalanan ngayon, lumapit tayo sa Panginoon. Handang tanggapin tayo ng ating Panginoong Diyos. Kahit maitim ang ating budhi, maitim ang ating mga karanasan, pag lumapit tayo sa Panginoon, handa niya tayong yakapin. Handa niya tayong yakapin. Dahil siya ay, ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Walang hanggan. Hindi natatapos ang pagmamahal niya sa atin. Kapag tayo lumapit sa Kanya, patatawarin niya tayo. Ano man ang ating mga kasalanan, gagawin niya itong puti para tayo ay maligtas sa kapahamakan. Kaya ang ating Panginoon lang ang ating sandigan sa lahat ng ating mga ginagawa. Ayon sa Juan 14, verses 15 to 16, ang sabi roon, kung mahal niyo ako, ito naman mga kapatid, kung mahal niyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos at hihilingin ko sa Ama na bigyan kayo ng isang tagatulong sa inyo na magpakailanman. Di ba kapag mahal natin ang ating kapwa, ang ating pamilya, anong gagawin natin? Sinusunod natin ang kanilang mga utos. Tayo yung mga anak. Pag sinabi ng ating tatay at nanay, ganito, bumili ka ng, di ba? Sinusunod natin dahil mahal natin ang ating mga magulang. At ang ating mga magulang, kahit ano ang ating, kung ano ang mangyayari sa atin, nandiyan sila. Tumutulong, handang tumutulong. Gayon ang ating Panginoon, ang pangako niya sa atin, hihilingin niya sa kanyang Ama na bigyan tayo ng tagatulong. Tagatulong, ibig sabihin, kapag mabigat ang ating pasanin, kapag lumapit tayo sa Diyos, ito'y gagaan.
gagaan, lalong-lalo na tayo na-stress. Mga kaibigan, kapatid, pag na-stress tayo, lumapit ka lang sa Panginoon. Manalangin ka. Pagbulay-bulayan ang kanyang mga salita. Tingnan mo ang resulta noon. Gumagaan ang ating isipan. Nawawala ang stress. Nawawala ang problema. Kaya, mga kaibigan ko, huwag ninyong aksayahin. Kung kayo man ay may problema, kung kayo man ay may iniisip, lumapit ka lang sa Panginoon at ikaw ay papahingahin. Ayon naman sa Josue, chapter 22, verses 4 and 5. Ito ang sinasabi. At ngayon, naangkin na ng mga kapatid ninyong mga Israelita ang kapahingahan na ipinangako ng Diyos ng Panginoon. Kaya bumalik na kayo sa mga lugar niyo sa kabila ng ilog Jordan, sa lupain na ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon. Pero huwag niyong kalimutang tuparin ang mga utos at katuruan na binibigay sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon. Ano ang katuruan? Ibigin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, mamuhay kayo ayon sa kalooban niya, tuparin ninyo ang mga utos niya, maging matapat sa kanya at paglingkuran ninyo siya sa buong puso, kaluluwa. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa mga salita na aming napakinggan. Salamat dahil nariyan ka. Ang pangako mo sa amin ay hindi mo kami iwanan ni pabayaan man. Dahil ikaw, O Diyos, ang unang umibig sa amin. Naway kami ay makasunod sa iyong kalooban na ibigin din namin ang aming Diyos, ang aming kapwa, ang aming mga kaibigan, mga kaaway, lalong-lalo na. Ikaw, O Diyos, ang siyang maghari sa aming mga puso upang kami, O Diyos, ay makasunod sa iyong kalooban. Sa umagang ito, Panginoon, ay gabayan mo kami, ingatan mo kami sa aming pagpasok sa aming mga trabaho. Ilayo mo kami sa anumang kapahamakan. Bagkus kami, ingatan mo, proteksyonan mo ang lahat ng nananalig sa iyo. Pagpalain mo din ang mga taong patuloy na nagsisikap na hanapin ka, kilalanin ka, O Diyos, upang mabuo ang kanilang kaligtasan sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.